Naghahanda na ang mga lugar na inaasahang tatamaan ng bagyong Uwan. Base sa pagtataya ng Pag-asa, posibleng tumama sa North o Central Luzon ang bagyo na mataas din ang tsansa na maging super typhoon. Dahil dito, pinaghahanda na ng DILG ang Disaster Council, evacuation sites at mga landslide at flood-prone areas sa kada LGU. Pinayuhan nila ang mga otoridad na magpatupad na ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Magdaragdag na rin daw ng mga tauhan ng PNP. Tiniyak naman ng DSWD na sapat ang mga relief goods na nakaantabay sa mga lugar na inaasahang tatamaan ng bagyo. Samantala, iginiit ng isang constitutional law expert na dapat ay may sampahan na ng kaso dapat nang sampahan ng kaso si dating Congressman Zaldico para makansela na ang kanyang pasaporte at mapauwi na pabalik sa bansa. Ayon kay Attorney Domingo Cayosa, maraming paraan para mapuwersa si Ko na bumalik na sa Pilipinas. Kung may kaso na raw kasi at maresolba na ito sa lalong madaling panahon, pwede siyang maisyuhan ng warrant of arrest agad-agad. Sa pamamagitan nito, pwede nang humingi ng tulong ang gobyerno sa Interpol, lalo na kung kanselado na ang kanyang passport. Yun nga lang, kailangang maaresto si Ko sa lalong madaling panahon dahil hindi pwede raw na ma-archive ang kaso kung hindi ito maisa-serve sa loob ng 6 na buwan. Una nang sinabi ng abogado ni Ko na hindi siya makauwi dahil sa mga banta sa kanyang buhay. Yung sinasabi na may banta sa aking buhay, that's not a legal reason for refusing to heed a warrant of arrest. Hindi ho yan acceptable na rason yung may banta sa buhay ko. Kasi kung hindi, di lahat ng kriminal, sasabihin na lang siya, okay na ako, akusado. Sasabihin na lang, may banta sa buhay ko, hindi po na ako magpapakita. Yan po ang tinig ni Attorney Domingo Cayosa. Mariin namang itinanggi ni Congressman Paulo Duterte na puro ghost project ang flood control sa Davao City. Wala raw siyang itinatagong taliwas sa akusasyon taliwas yan sa akusasyon ni House Deputy Minority Leader Antonio Tino na may irregularidad daw sa mga flood control sa Davao mula 2019 hanggang 2022. Sa higit 6 billion pesos daw na proyekto sa lungsod, lumabas sa pagbusisi nila na mahigit 4 billion pesos dito ang questionable. Hinamo naman ni Pulong si Tino na busisiin din ng ibang flood control lalo na sa Luzon. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo.